Good afternoon po mga kababayan, ma'am sir. This is John, the Filipino channel. Ang inyo pong lingkod. So today is March or April 8, 2026. At tayo ngayon ay pupunta dyan sa may Doña Soledad, actually Avenue, Bitter Living Subdivision. Dito yan sa may Don Bosco, Paranaque. At dadalhin po natin sa Avida Towers, Astern, sa may Higimart, Malugay Street, San Antonio, Makati po yan. Okay, magbabalik po tayo mamaya konti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman saka naman po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, wala pong kinalaman ang channel na ito. At wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob. At wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamayang onte pag nakuha na po natin sila. Samantala, makinig tayo ng mga nagbabagang balita at talakayan habang tayo ay papunta doon yan sa ating pick-up area. Karning baboy. At dito sa house, siguro ma-discuss din yan bakit nangyayari ito. At of course, hindi na rin pinresent ng mga departments, different departments, yung update si Secretary Garin, ang DMW. Alam mo, meron tayong about 2.4 million overseas Filipino workers. Dito marami rin kami sa Las Piñas na OFWs. Kaya very concerned tayo sa kanilang condition yun. Ang problema, very fluid the situation sa Middle East. And inaabangan na lang natin kung anong gagawin ni President Trump. Diba? Oh, yun ang hindi natin alam kung paano. But kanina, pinresent kanina yung Executive Order 110, yung uplift. So, ano lang po parang temporary lang kasi depende yan kung tayo po kasama yan dito sa Kongreso kung saan pa pwedeng umugot ng budget at pag-aaralan mabuti yan dito sa Kongreso. Ay nagtataka sila bakit ganun kataas yung presyo pinakain ko tayo sa mga pinakataas sa buong report pangatlo yata pangatlo apat. So finisure naman tayo Secretary ko rin kasi ginano Congressman Joel Chubana nasa ko at ang ginawa kasi ng DOB involvement ng PLOC bumili na rin sila ng supply ng ulo at na-realize experience din ang PLOC ngayon may tinatabi tayong ang mag-dictate oil, international oil market at walang regulation yan. Kung pagkakala kung ayaw yun po sila matapos yan, okay, ang ganun ang sitwasyon ngayon buong mundo yan, hindi lang sa Pilipinas. At tayo naman kasi hindi first world country. Yung mga first world country meron silang storage for the next 6 months ng langis and ang sa totoo lang isa lang ang oil refinery natin ng petrol sa Batangan, and ang petrol to supply between 35 to 40% ng langis natin o Pilipinas, lalo-lalo yung mga distribution. Marami pang iba at siguro tama kayo yung mga pagtandaan yung sitwasyon na ito at ang dapat dito talagang discussion dahil ang problema natin syempre yung budget and yung inflation tama na ang March inflation ng 4.1% na at ang expect natin yan mataas pa yan at ang long-term effect din Kayo po tayo ba? kahit sa halagang Pwede idagdag na lang. Ako, pwede naman po, kaso ikakas po natin kasi wala din akong balance eh. Sige sir, kung pwede sa huli ko na lang siya. Sige po, i-charge na lang po natin doon. Pero dadaan tayo sa cash kasi wala akong walang balance yung ano ko, yung card ko. If you will remember, sinabi kanina araw, may OPSF na tinatawag sa
Kasi yung ano ko, yung isa yata yung wala. Yung pang Skyway yata ang meron. ang different departments dito sa Kongreso para kasi yung pinata namin amendment ito ang problema kasi natin ibang kung araw yung PNC if you will remember yan ay meron pang shares dyan ng Saudi Aramco at ano nangyari na privatization hindi ko naman remember yung administration yes, siguro, during that time. At pag tinignan nyo yung mga neighboring countries natin, like for example, Malaysia, meron silang Petronas, kung saan makikita nyo, talagang hindi masyadong ganun kataas. Dati kasi, ang pinakamasakit kanina sa presentation, ang expected ng international oil market ay aabot pa ng 240 barrels o $140 per barrel. Saan tayo pupunta niya? Di ba? At kailangan talagang all hands on deck dito. Hindi lang Kongreso. Tulong-tulong na tayo. Kanina nga, ang proposal pa ng DOE is yung kasi meron tayong tinatawag na Earth Hour, yung isang oras sa isang araw na tigil lahat, di ba? O, tigil kuryente, pasada, sasakyan. Siguro magandang pag-aralan din yan kung gawin natin ba yan para makatipid tayo sa kuryente. So, marami pang presentation dito sa Kongreso ngayon. Naka-break lang ako. Babalik din ako mamaya sa hearing. So, yun ang mga latest natin dito sa Congress. And dire-diretso to mukhang gagabihin pa dito siguro sa dami ng presentation. With due respect to sa mga programs na nilolong kasabay itong things na nararanasan natin, hindi ko kayo mga budget solution lang yan para lang masabi may ginagawa. Kaya kahit pa paano, nakakatipid ang pamilya. Kaso ko, Mark, yung inflation huli na yan eh. Hindi natin na nga balikin kung ano yung pinagmumula na inflation. At kailangan abahan. Oo, di ba? Yun ang pinakamahirap. Sabi ko nga, very fluid ang situation. Hindi lang naman sa Pilipinas nangyayari ito. Kailangan merong impact yung kasi ang parang sinasabi natin bali stopgap measure ng ayuda and then yung emergency powers ng presidente na binigay. So kailangan talagang mag-aralan at magtulong-tulungan. Hindi pwedeng ang executive department lang So, pati ang mga local government, kailangan yung price control, pero it boils down to the prices of oil. So, ano po pwede ko matapos within the day dahil na ginagawa niyong hearing ngayon kasama sa Dito, maraming mga tanong ang aking mga tanong sa Kongreso at sa mga tanong na yan, nasasagot naman ng Executive Department. And then we will draft measures, of course, kung ano ang endorse sa amin ng Executive Department, kung ano pang kailangan. Kasi basically, ang 2026 budget, question nga natin yung mga unprogrammed funds, pero nandun pa rin naman yan. So, kailangan hindi maging split yung mga priorities natin ngayon. Mag-focus tayo sa oil prices na tinatawag. So, anytime kung ano ang endorse ng Presidente para pa-aprobahan, tingin ko hindi naman mahihirapan dito sa Kongreso. Ang isa pang dapat natin hindi kalimutan kung yung yung epekto nitong mataas na presyo ng produkto ng petrolyo sa agrikultura. Double whammy yan yan eh. Doon sa transport, lahat kasi may tama. Lahat may tama. Ay yung patabaka, yung urea, lahat may latas. Diba? Yung supply ng urea. Tapos kapag na itong mga fertilizer na ito, may epekto rin ito sa feed. Sa bago, sa talong. Diba? So talagang related ito doon sa pagtaas ng presyo ng mga produkto agrikultura sa ating bansa. So, may mga paghahanda na rin ba doon sa epekto nito sa agriculture, Mark? Definitely, meron ng mga measures na pinapropose ng Executive Department. But walang question dito, kailangan ng mga farmers natin, yung mga
paggawa natin ng subsidy. Diba? At may pagkuhanan tayong pondo at yan pinag-aaralan ngayon dito sa Kongreso. Mabigat talaga, hindi lang naman fertilizer, kasi pag pumasok na, ang logistics kasi ang problema, diba? So, yung transport, of course, kuryente. Oo, kuryente. Ang commitment ng, I think, ng DTI is hanggang April 30. Walang pag-increase ng mga presyo ng mga bilihin. At after that, mukhang 2 weeks yung binigay ng President Trump. Aalutan tayo. Mahirap. Kasi may nauna ng tranche. Kung meron ng naunang pagbibigay ng ayuda doon sa mga driver, sa mga transport. Tapos siyempre doon sa mga farmers, nakalatag na rin yan, binibigay na sa mga darating na panahon. Pero siyempre hindi, kung ibinigay yun, hindi pa ganun na ang presyo ng produktong petrolyo. Ngayon lahat ng mga dalawa ng beses na sinabaan, sa tingin ko, dapat napapanahon din na dagdagan na yung ayuda na ibibigay sa mga kababayan natin. Sandro, ang pinag-uusapan natin na ayuda ay sa Metro Manila pa lang. Oo, ngayon pa lang magsisimula sa mga probinsya. Kaya yung binigay sa Metro Manila, tapos na yun, halos wala na dito sa CCR. Pagdating sa probinsya, buong Pilipinas yan. So, no question about, walang question dapat dagdagan. Kasi parang 5,000 pesos lang each transport driver. So, kulang na kulang talaga yan. So, kailangan talaga ng, kaya nga lahat nandito ngayon sa hearing, para pag-aralan kung saan huhugutin ng mga pondo. At kung kailangan pa ng availability pa ng pondo, kung kailangan ng supplemental budget, and papunta na tayo sa mga loans na naman. Mark, napusisi nyo ba dyan sa hearing kung sabihin natin talagang no choice kinakailangan magtaas ng presyo ng pero nakatwiran ba yung itinataas o parang naging OA tayo sa pagkataas ng mga oil prices? Well, ang world market natin, international market natin, binibili ang oil. Hindi naman dito sinusource out natin ang talis natin. Kaya ang experience, according to Britannia, nung bumili ang PNOC, yun ang prevailing rate talaga. And may tinatawag ng premium. Ano yung premium? Yung alcohol ng mga seller, diba? Yung mga dealer. At walang regulasyon. Siyempre ngayon, panic buying sa langit, di ba? So, kung hindi ka order sa presyo nila, hindi ka bibigyan. Yun ang malaking problema natin. Kasi, transport, yung logistics, and then yung insurance, yung risk, di ba? So, minor na lang daw yun. Pero pinaka-patindi ngayon yung premium na tinatawag. Kasi law of supply and demand yan. So, kung mahuli ka sa order, mag-iintay ka pa. And gano'ng katagal kung mag-transport ka ng langis sa ibang bansa. So, I think assured tayo for the next 52 days yata, meron tayo magiging supply pa. Tingnan mo kasi yung Mark Santos na, well, given talagang tataas, no? Given yung mga kapitbahay natin. Pero, hindi kasing laki yung impact sa kanila gaya na nangyayari sa atin sa Pilipinas. Sa Vietnam, meron silang increase pero hindi ganun kataas. Kasi sinabi na agad ng gobyerno nila, nagkagalit ka agad na that's correct. Ano tayo? Well, parang nagbibigay tayo ng ayuda pero parang nakakasalit pa ito sa ano po yung nararamdaman natin impact ng oil prices. I think kulang na kulang pa rin talaga. Kasi talagang ang condition ngayon lalong-lalo na sa transport sector. Hindi mo mapapansin, medyo gumaan ang traffic ngayon. Kasi hindi na lumalabas yung mga ibang shipment. Ano pang kikitain mo, di ba? Ang increase naman sa pamasahe, hindi naman ganun kalaki. So, talagang kulang. Nararamdaman na yan ng tao.
taong bayan ngayon. Oo. At kailangan talaga ng dagdag na. Abutin na natin kung anong pwedeng hugutin yung budget. Ang isang naisip ko kasi, instead na i-forgive natin, pabasta, bakit hindi natin doon natin dalhin yung pondo sa kung ano yung binibili natin takas. Para sa ngayon, hindi magkaroon ng ganun kalaking impact. Para sa lahat, di maramdaman. Yes. Bakit hindi na lang natin automatic na gamitin ng gobyerno na matutupad ng inflation? Ito, isa, 2 piso. Yes. Para at least wala na rin sinusada kayong middle class, walang matatanggap na ayuda. Kaya ganito kami, hindi kami nakakadali. Lahat naman tayo, no? Talagang, ako nga, hirap na din ako kasi ang pulpas talagang iba niya. Layo ko sa kongreso, nga isang kalahating oras ako. Kaya nagtisipin din ako. But in reality, siguro para holistic yung approach natin dito sa problema na to. Yung subsidy, talagang kasi nakita mo yung ginawang batas ng both houses of Congress. 67 pesos dun sa minimum bundle, yung excise. Oo. Eh, ang increase parang hindi naramdaman ng taong bayan. Sarap na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat at God bless. Paalam po muna pansamantala. Tayo ay gagawa ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po muna pansamantala. This is Jam, the Filipino Channel, ang inyong lingkod. Paalam po. Hindi ko ma-recall kung may batas.